Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, trending na naman si Sir Alvin. Si Saint Alvin daw. So, ito yung banat sa kanya ng mga celebrities, no? Panoorin nga natin 'to, mga men. May banat ang ilang celebrities sa mga sinabi ni Alvin Aragon at tungkol sa kanyang faith at sa sex bomb. Tanong ni Wilma Dawson, siya lang daw ba ang nakakausap ni Lord? Siya na ba nakakausap daw ni Lord? Post naman ang misis ni Alvin na si former sex bomb member IZ Trazona sa gitna ng pangbabash. Narito ang report. Pinag-resign ni Lord? Mainit ang pahayag na yan ni Alvin Aragon. Yan daw kasi ang dahilan ng pag-alis noon sa sex bomb ng misis niyang si IZ Trazona. Sa isang panayam, naikot Siya pa naman yung yung parang pinakasikat sa sex bomb dati, no? Si Ma'am IZ. ito ni Alvin ang hindi niya pagpayag kay IZ na sumali sa reunion concert ng sex bomb. Dahil sa kanilang pananampalataya, ilan sa mga kinwestiyon niya ang pagsuot ng tuwalya ng sex bomb girls sa concert poster. Ayaw daw niya makita ng iba na nakaganyan si IZ. Ang gusto niya, siya lang daw ang makakita niyan. Sa bagay kasi, hindi, no, ayoko kasing kontrahin yung sinasabi niya if may basis naman siya na ipapakita na bawal yun. Kaya lang, syempre, ganito kasi, no, paano ko ba i-explain to? Hindi naman kasi porket kung ano yung katotohanan para sa iyo, yun na yung katotohanan para sa lahat. Ano ba ibig ko sabihin? Ganito, no? For example, ganito. Mahirap nag-struggle kasi ako, baka mamaya may ma-offend ako na ano eh. For example, ganito, no? Sa religion namin, bawal kumain ng gulay. Ano ba sa religion ni Iglesia ni Bungo, bawal kumain ng gulay. 'Di ba? Kung halimbawa kung sa akin lang 'yon, 'di ba? Basta ako utos sa nasusulat according sa interpretasyon ng religion ko, bawal kumain ng gulay eh. 'Di ba? Hindi ako kain ng gulay. Bahala kayo. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo, biglang, yung pangungunahan mo yung ibang tao na may nakikita kang kumakain ng gulay, ano. Huy, wag mong kakainin yan according sa talata ng ganito, chapter, verse, ganyan, na bawal ka. Alam mo yung panghimasukan mo yung ibang tao na, paano kung hindi naman, hindi naman Christian yung kausap mo? Or hindi mo naman kapanampalataya. 'Di ba? Ba't parang parang ikaw lang talaga yung pinili ng Diyos. Hindi yun, hindi pwede niya naman ipalusot. Hindi, kasi concern ako sa kapwa ko na malagay sila sa alanganin. 'Di ba? Baka sa araw ng paghuhukom, hindi sila maligtas kung kakain sila ng gulay. Pero sa akin kasi, syempre may iniisip din na ibang pananampalataya yun eh. Paano kung halimbawa, yung pagbabawalan mo na yun ay isang Islam. 'Di ba? Ang sa akin, ang pinakamaganda kasi dyan, kung akong tatanungin nyo, hayaan mo sila. Ngayon, kung halimbawa, tinanong ka dun mo na sabihin yun. Hindi, para maintindihan nyo mga kapatid, kaya bawal kumain ng gulay, ay nasusulat yan sa ganitong aklat. 'Di ba? Sa chapter 25 verse 15. Nakasaad doon na kayong lahat ay bawal kumain ng mga pagkaing damo. 'Di ba? Pag tinanong ka siguro 'yon, pwede mong sabihin 'yon. Pero hangga't hindi ka naman tinatanong, dahil
sa totoo lang, hindi naman natin alam kung alin diyan yung totoong iglesia eh. Depende lang talaga kung sino ang makakakumbinsi sa atin na pananampalataya. Kung saan tayo maligaya, kung ako'y maligaya sa aral ng Iglesia ni Cristo, dun ako. Kung ako'y maligaya sa Katoliko, dun ako. May choice naman kasi tayo eh. At yung Diyos naman kasi, di ba, binigyan naman tayo ng free will. Sa akin, kung ako ang tatanungin kung sa akin, huhusgahan ka ng Diyos base sa nasa puso mo eh. 'Di ba? Paano kung halimbawa convince ka dito sa religion na 'to? Sinusunod mo naman lahat. Makikita naman ni God 'yun kung halimbawa yung walang halong walang halong pagdududa na ang nasa isip niya talaga Diyos yung sinusunod niya. Maiintindihan naman siguro ng Diyos 'yun eh. Kasi 'di ba ang sabi nga sa Bible, hindi natin abot ang kaalaman ng Diyos. Kumbaga, wag natin pangunahan kung ano ba talaga. No? Mahirap kasi itong ano yun eh. Ang bottom line kasi dito, yung pangungupal na paraan niya ng pagsasalita, ako hindi ko na china-challenge, totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ko na china-challenge ng ganun eh. Ang tinitingnan ko na lang yung the way siya magsalita ng kakupalan. 'Di ba? Parang hindi ko siya, kahit pa sabihin mong totoo yung sinasabi niya, parang ayoko talaga siyang paniwalaan eh. Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Di ba, min? Kaya siguro ang daming kupal na kupal sa kanya, no? The way lang siguro siya magsalita. Pero kung halimbawa, kung hindi siya halimbawa kung magsasalita siya katulad ni, nabasa ko dito si Gary Valenciano. 'Di ba, kilala natin na si Gary Valenciano ay medyo religious din yan, 'di ba? May mga kanta yan na siguro kung siya magsasalita kasi may pamamaraan na the way ka magsalita pwede mong kunin yung tao dun eh. Magiging interesado. Pero yung magsasalita ka na magme-make face ka, lalo na kung ang topic mo ay religion, yung magme-make gaganong-ganon ka ng mukha mo, 'di ba? Na parang ikaw yung pinakamagaling. Okay lang sana kung nakikipag-trash talkan ka pero hindi eh. Ang pinag-uusapan kasi natin dito salita ng Diyos. 'Di ba? May mga time talaga na art yan eh. Art yung pagpipreach eh. May nagsasabi, si Brother Eli Soriano daw bastos ang bunganga, nagmumura. Pero may something kay Brother Eli Soriano minsan na pag pinakinggan mo siya, ay magiging interesado ka. 'Di ba? Hindi talaga sa totoo lang, God knows binigyan ko siya ng chance pakinggan na siguro nabubwisit lang ako the way siya magsalita pero mahirap talaga gawin. Yung pamamaraan niya hindi eh. Well, sa akin yun siguro may mga naman depende siguro sa tao. Pero nakakatakot yun kung majority ng tao ay tutol sa'yo. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi na yung mga tao ang may mali, sa'yo na. 'Di ba? Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi mo dahil I'm so sure most ng sinasabi mo may batayan naman, 'di ba? Nagsa-cite ka ng talata. Ang sinasabi ko lang sigurong mali yung pamamaraan mo, the way mo i-deliver yung mga mga salita ng Diyos. May patama rin si Alvin sa asawa ni Sex Bomb Sunshine na si Bulacan Vice Governor Alex Castro. Hindi raw dapat pinayagan ni Alex si Sunshine na magsuot ng mga damit. Wala ka nang pakialam dun, Min eh. 'Di ba? Unless na lang na tanungin ka ni Sir Alex Castro na, bro, ano ba sa tingin mo pagdating sa faith, mali ba ito tong hayaan ko yung asawa ko? 'Di ba?
Yun, pwede ka magsalita. Ay, oo, mali, bro yan. Pero yung out of nowhere, Kapag nanasaan ng mga hindi raw dapat pinayagan ni Alex si Sunshine na magsuot ng mga damit kapag nanasaan ng mga lalaki. pinagnanasaan mo eh. Kaya kinokontrol mo eh. Nirerespeto naman daw ni Sunshine ang opinion na yan. Ipagdarasal na lang daw niya ito. Ang actress model na si Wilma Dawson, napa-Facebook live pa ng kanyang hanash. Hindi naman dahil nakalabas yung mga katawan namin, ibig sabihin, pwede na kaming bayaran. Pero to be fair kay Saint Alvin, biblically speaking talaga bawal yung mga suot na ganun eh. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, may mga sinasabi siya na karamihan naman ay naiintindihan ko naman. The way lang talaga siya magsalita. Kasi may mga pastor naman na ganyan eh, na nagsasalita na, oy, wag kayo magganito, wag kayo. Pero sinasabi niya yon sa service nila, sa mga ship niya. Now, kung may bisita doon, halimbawa, nag-invite yung ka-church member nila, syempre, mapapakinggan ng ka-church member. At nasa in-invite na yon kung tatanggapin yung sinabi ng pastor o hindi. Diba? Say pa nga ni Wilma kay Alvin. Ano to? Ikaw lang kinakausap ni Papa Jesus? Kami hindi? Say naman ni Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma, huwag gamitin ang pananampalataya para kontrolin ang kilos at pananamit Exactly. Diba? ng ibang tao. Kasi naniniwala ko, halimbawa kung mali man yung ginagawa nila sa pananamit, may pamamaraan ng Diyos yun para ipamulat sa kanila eh. 'Di ba? Sa anong dahilan, for example, na-stranded siya sa muntik na malaglag yung monitor ko. Na-stranded ka sa isang lugar, 'di ba? Then suddenly may napanood kang or may nabasa ka na magazine doon regarding diyan. Biblical, 'di ba? May mga pamamaraan ng Diyos eh na hindi mo dapat diktahan, hindi mo dapat pangunahan. Ang dapat daw ay turuang kontrolin ang sariling pag-iisip. Ang aktres naman na si Rica Peralejo, bagamat Ito. walang pinangalanan sa post. Ito ha, 'di ba kilala ding Christian ito si Rica Paralejo, parang pastor yata yung naging asawa. Anong masasabi niya? Ang aktres naman na si Rica Peralejo, bagamat walang pinangalanan sa post. Sinabi niyang mawawala ang tunay na mensahe ng pananampalataya pag nauuna ang pagiging self-righteous Correct. at panghuhusga. Napakomment din si Sue Ramirez na para bang kasalanan daw maging sex bomb. Dagdag pa niya, mas kasalanan na maging homophobic at transphobic, quote-unquote. Matatanda ang kontra rin si Alvin sa pagiging trans woman ng anak ni IZ na si Andre aka Sofia. Sa gitna naman ng pababash, nagpost si Ako to be fair kay Saint Alvin, yung pag-regarding dyan, may mga gawain kasi ang LGBTQ na kontra din ako eh. Pero kasi yung pagiging LGBTQ nila, hindi naman nila control yun eh. Kung ganun yung nararamdaman nila, hindi naman nila yun eh. Basta wag lang silang gagawa ng mga bagay na na hindi maganda. 'Di ba? Or yung lagi na lang, ang bisit na bisit ako kadalasan diyan, yung lagi nilang sinasangkalan na LGBTQ. Halimbawa, yung hindi sila natanggap sa trabaho, palagi nilang gagawing issue yung pagiging LGBTQ nila. Hindi sila pina-CR sa CR ng mga babae. Palalabasin nila dahil LGBTQ sila. Doon naman ako nabubulshitan. Pero yung pagiging ganyan nila, sa akin, wala namang yon. As long as na lahat naman kasi prone tayo sa discrimination lahat eh. Kahit na pa yung katayuan mo, mataba ka, 'di ba? May discrimination din 'yun. Bungi ka, kalbo ka, hindi ka biniyayaan ng magandang muka. 'Di ba? Lahat tayo hindi kasi anong nangyayari kasi sometimes sa LGBTQ,
parang masyadong entitled lang. Yun lang naman ang problem dun eh. Pero yung pagiging LGBTQ nila, hindi. 'Di ba? Kahit nga maglakad sila na magka-holding hands na, wala nang nakikialam dun eh. Noong mga 90s siguro, 'di ba? Mga early 90s. Tabu yun. Pag may nakita kang dalawang lalaki na magka-holding hands, parang pagtatawanan. Pero ngayon, hindi na eh. Si IZ ng family picture nila. Sa caption niya, hindi raw perfect ang kanilang pamilya. Kaya raw mas lalo nilang pinagtitibay ang kanilang pananampalataya. Ano sabi niya? It's not easy for the whole family, but gumigising every day by the strength that God gives. By grace na hindi naman namin deserve, but patuloy na kumakapit sa pangako ng Diyos. At patuloy na nakikinig sa ginawa ni Jesus to save sinners like us. Save sinners like us. We are not perfect. Yun naman pala, hindi naman pala kayo perfecto eh. Lalo na yung asawa mo eh. Pero bakit, 'Di ba? The name of our GC sa messenger is the imperfect family. Kaya gano'n na lang ang pagkapit sa salita niya kasi hindi ko alam kung saan kami pupulutin apart from His Word. Salamat sa mga PM and encouragement. Si IZ ng family picture nila. Sa caption niya, hindi raw perfect ang kanilang pamilya. Kaya Yun na nga nakakatawa, Pamilya mo nga hindi na perpekto eh, makasita ka pa sa iba. Di ba, men? Hindi, lahat tayo hindi perpekto. Pero sometimes, yung pagsita kasi, ganito yan eh. Kasi kadalasan yan ang sumbat sa akin eh. Pag may kinikriticize ako na, let's say, ghost hunter, na nanloloko ng viewers. Ikaw naman, perpekto ka ba? Sila. Hindi eh, may topic kasi tayong pinag-uusapan. At yung pagsita ko kasi, naka-base yun sa objective truth. 'Di ba? For example, sasabihin ng ghost hunter na totoong multo yun nakunan nila. Eh, kitang-kita naman na yun ay tela. 'Di ba? Objective na nakikita ko na yun ay tela. Inuulol pa nila yung tao, 'di ba? Pero pagdating kasi sa faith kasi, sa akin walang karapatan na magsabi na kami yung totoo. Kasi wala namang na-prove na, ito 100% proven ba na ang Catholic religion, ang totoong religion? Siyempre may tututol na iba dyan. Let's say, tututol Iglesia ni Cristo. Bakit mapuprove ba natin na ang Iglesia ni Cristo ay totoong, yun ang pinakatotoong religion sa, maybe sa mga members nun, pero may tututol na naman uli doon. Mga born again. O yung mga born again. Kasi wala naman talagang definitive na na religion eh. Kung tatanungin nyo syempre kayo, ilalaban nyo yung mga religion nyo na kayo yung totoo. Hindi ko naman makokontrol yun. Pero marami nagkiklaim kasi. Kaya ang dapat mong intindihin doon, kung saan yung choice ng tao, hayaan mo na lang. Pagdating sa religion, parang politics. Kaya yun yung dalawa na ayaw kong itopic minsan religion at politics eh. Yung isa iniisip ang makakapag-save sa Pilipinas ay si Sara Duterte. Yung isa naman si Leni Robredo, yung isa naman ay si Manny Pacquiao, 'di ba? Kasi yung pagdating kasi sa religion at politics, choice ng tao kasi dapat ang masusunod doon. Hindi yung choice ng kung sino. Sariling choice nila. 'Di ba? Pero pag ang pinag-uusapan natin ay yung mga objective truth, yung halimbawa, wag mo hawakan yung apoy kasi mapapasok ka. Totoo naman eh. 'Di ba? Kailangan talaga makinig ka doon, kundi pasok ka talaga. Maliban na lang kung gusto mong tostahin yung kamay mo. Wala kang pakialam. Hindi mo naman pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa pananaw ko, malamig ang apoy. Hindi mo naman pwedeng sabihin ganun eh. Nagigets ba ibig ko sabihin?
Kaya pagdating talaga sa politics at religion, olats ako dyan sa debate. 'Di ba? Sometimes alam ko yung sinasabi ko tama, tapos may mas magandang argument pala yung isa. 'Di ba? Kaya nadala na ako dyan sa mga ganyan. Araw mas lalo nilang pinagtitibay ang kanilang pananampalataya. Nagpapasalamat din si IZ sa mga nagpaabot ng suporta sa kanilang pamilya. Nagbabalita mula sa frontline. Tapos ito, meron naman si Jopay. Ano kaya masasabi nito ni Jopay? Umiinit kasi yung issue no? Hindi na lang nanahimik kasi. Kung ano-ano pa mas. Matagumpay ang 5 gabing sold-out concert ng Sex Bomb Girls. Pero sa gitna ng selebrasyon, lumabas ang maanghang na pahayag ni Alvin Aragon, ang dating aktor at asawa ngayon ng dating Sex Bomb member na si IZ. Sa ika-4 na gabi ng concert, sorpresang dumalo si IZ para ma-reunite sa girls. Pero hindi siya nagsayaw at sa halip ay nagbigay ng mensahe sa fans. Nagsimula ang kontrobersya sa ilang interview. Kita mo gusto niya talaga, Gusto niya talaga sanang sumali, no? Kasi feeling ko nami-miss niya rin 'Di ba? Halata mo may pumipigil sa kanya. Hindi ko alam, siguro gini-guilt trip ito. Siguro ito speculations lang siguro napag-uusapan nila mag-asawa. Baka maintindihan naman ni Lord kung one time ko lang gagawin. Ikaw, bahala ka. Gusto mong magalit sa'yo si Lord? Yun ang na-imagine ko Views kay Alvin nang matanong siya tungkol sa pagsama ng asawa sa mga dati niyang kagrupo, pati sa kanilang pananamit habang sumasayaw. Or minsan iniisip ko, takot din ito si Alvin na maungusan siya ng asawa niya Giit ni Alvin, gusto lang niyang protektahan ang asawa at ikinumpara pa niya ang sarili sa mga asawa ng sex bomb dancers. Dito na pumalag ang sex bomb member na si Jopay. Hindi kasi ako mahilig Ganda niya pa rin kahit na may edad na, no? mag-message sa mga kagrupo ko So pag may problem, doon lang ako mag-message. Pero this time, wala pa, hindi ko pa siya minessage. Kasi masakit pa for me. So parang, teka lang naman, pinaka-sad part at masakit na part doon, for us, kaming mga sex bomb, is yung nag-name drop na siya, madami na yung mga asawa namin. Nire-respeto niya ang pinaniniwalaan ni Alvin, pero Meron tamang salita kung paano mo siya bibitawan. Correct. Kumbaga parang sabi nga, di ba, tinuturo lagi sa amin is, if you want to disciple ng isang tao, kailangan makita sa'yo tungkol sa isyu ng pananamit at Kasi may maliit kasi talaga. Hindi yung sinasabi niya, ha? Minsan may mali din sa sinasabi, pero kadalasan yung mali kasi the way siya mag-deliver. pagsasayaw, inamin ni Jopay na humingi siya ng payo at tamang gabay mula sa kanilang pastor bago umoo sa reunion concert ng grupo. Pastor, magiging masamang tao ba ako pag bumalik ako sa sex bomb? Masama po ba yung ginagawa ko pag sasayaw, ganyan-ganyan? Kung gagamitin ko sa masama yung talent ko, yun ang masama. Pero yun yung gift ni Lord sa akin ng pagsasayaw. Kay IC, wala naman akong masasabi kasi alam niya na mahal ko siya. Nire-respeto ko kung ano yung naging desisyon niya from the start. Wala akong masabi doon. Kaya mensahe ni Jopay kay Alvin, Alvin, kung may problema ka, pagpipray ka Kung na. may problema. tatanggapin rin ni Jopay kung sakaling mag-public apology o personal na humingi ng tawad si Alvin. MJ Felipe, Mukhang malabo yun. Well, tingnan natin sa susunod kung ano yung mangyayari. So, yan lang po muna yung pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.